Wala akong kinailang mga anak. Pero wala rin akong kinikilalang ibang asawa, kundi si Iluminada. She's my one and only love. Oh, Senator, sweet naman yun. You're invited to our 40th wedding anniversary. Oh, thank you. I'll be there. I hope you cover it. Yeah. I want an annulment. Pwede naman natin ito gawin ng matahimik eh. Pero sana wala ng politika. Kasi personal na buhay na natin to eh. Carlito Valiente, walang tahimik sa larangan ng politika. Sanga-sanga ang ating mga buhay na politikal at personal, tayong lahat. Hindi natin ginusto yan, pero nandyan na yan. Tiyak maaamoy ito ni Leandro. At tayo na naman ang pagpipiestahan ng dyaryo. Yan bang gusto mo? Lola, gusto ko lang matahimik ang buhay ko. Mamayang gabi, doon ka na matutulog sa kwarto na anak mo. Anak natin, Carlito. Anak natin. At bukas naman, mag-aat na ako ng sarili kong bahay. Pero pwede niyo ba rin ako tawagan kung merong official functions at sisiguro din kung makakarating ako. Carlito, hindi muna ba ako itinuturing na lola mo? Lola, siguro naman dapat kilalanin niyo na muna ako bilang apo niyo. Ang pera, no? Tago mo yan. Hello, Mami. Andito ako sa bagong bahay ng Tita Alicia eh. Anong balita? Ah, ganon? Ah, sige, sige. Buksan niyo yung TV, nandoon si Ate Amanda nagsasalita. Dahil na rin sa kahilingan ng civil society, inutusan ng Presidente ang Department of Justice na imbestigahan ang di umano'y alegasyon tungkol sa ill-gotten wealth ng presidential candidate na si Senator Leandro Montemayor, partikular ang kanyang common law wife, Alicia Salvacion. At ayon na rin sa naging investigative report ng Pahayagang Kalayaan na kung saan binasa ng Presidente ang pag-uutos ng investigasyon, ang mga sumusunod na kumpanya na nasa pangalan ni Ms. Salvacion o tinago sa Dami Corporations ay... Well, now it's out of our hands. Pinaimbestigahan na ni Madam President ang lahat ng mga expose laban kay Montemayor. And thank you for trusting me on this, Tito Tomas. Like I told you before, kahit ano pa ibatos ni Daddy sa atin, bulak na lang to compared sa hollow block na hinagis natin sa kanila. Amanda, hindi ka na ba naawa kina Alicia sa ginawa mong yun? Baka naman pati tayo, imbestigay nila dahil sa ginawa mong yun, ha? Mommy, how can that be possible? Kasal na kayo ni Tito Tomas. Ano pa i-question nila sa kayamanan mo? Dapat nga maawa tayo sa sarili natin dahil sa ihip ng hangin. What do you mean? Well, Mommy, ngayon na nailabas sa media ang kayamanan ni Tita Alicia, mas magiging dependent tayo sa asawa mo para hindi mabulgar ang mga kayamanan na nakuha natin kay Daddy. Senator, this is the 150 million sum total of the sales of the Dami Corporation of Alicia na inilagay natin sa pangalan niya. Now, I will convert 50 million of this to dollars and deposit it in her numbered Swiss account, as you said. Good. Now, what will I do with the remaining amount? Give it to her in cash. Huwag natin siyang bibigyan ng cheque na matitrace ni sa atin. Let's avoid a paper trail. At sabihin mo sa kanya, ito na ang huling makukuha niya sa akin. Then, stop all communications. All right. Well, I better attend to it, Senator. Sure. Excuse me. Hi, Ernestina. Attorney, mukhang may ibibigay ka sa akin. Wala. Meron ka bang kailangan papeles? Meron. Yung makulay, yung may muka, at kasya sa bag na yan. Ernestina naman. Pera ito ni Alicia. Ay, hindi. Pera yan ni Daddy. Entonces, amin to. Remember what Daddy said? Stop all communication.
So alam mo naman siguro kung ano nangyari sa madadaldal. Bigyan mo na lang si Alicia ng Christmas card. Si Sir Rafael mo? Ay, ma'am, nasa office po, ma'am. Ah, sige. Rosa Camila, hindi na raw tutuloy yung investigasyon dito sa restaurant natin. Ang hinahanap daw nila ay yung ill-gotten wealth ni Tita Alicia. Lihitin mong pera mo naman daw to dahil bigay ito sa'yo ng daddy mo bilang isang tunay na anak. Siguro, Rafael, mas maganda na yung sigurado tayo bago pa makaisip ng paraan si Ate Ernestina na kunin to. Palabasin na lang natin na bili mo na yung mga shares ko. Buti pa. Para matahimik na yung loob mo. Nasaan yung grupo ng babae dito kanina? Umalis na po. Regular na customer natin yun, ah. Nang sinabi ko po kung anong ginagawa ni Miss Montemayor dito, na isa sa may-ari dito, umalis na lang sila. Sa iba na lang daw kakain. Tignan mo, Rafael, pati yung restaurant naapektuhan dahil sa akin. Tulungan mo na kasi ako maghanap ng pera. Kailangan niyo na ba ng mahihiraman, Rafael? Hindi, okay lang kami. Actually, parating na yung kapatid ko galing Canada. Mag-uusap na lang kami. Ah, ganun ba? Basta isipin niyo lang, huwag kayong dadalawang sabi sa akin, ha? May gusto ka ba sabihin kay Rosa Camila? Oo, sana. Si Charlie kasi sana kung pwede bumiram dahil si Lester nagyaya ng isang araw na magkasama daw sila. Ayoko naman i-text ng basta-basta lang. Sige, pasabihan mo na lang ako. Nabasa ko ng lahat yan. Masyadong na-concentrate ang ating investigasyon kay Alicia. Dapat kay Leandro mismo. At ito naman si Romina. Ayaw mag-cooperate sa atin na ilabas lahat ng katiwalian ni Leandro tungkol sa San Dionisio. Research on that, Amanda. Ito naman si Iluminada, hindi natin magalaw. Dahil bukod sa lehitimong asawa, labas lahat ng yaman ng kanyang pamilya. Don't worry, Tito Tomas. I've taken care of all of that. May pinapunta na akong staff sa San Dionisio. You know what? How I wish nandito si Alberto. He can provide us with all the papers that we need laban kay Daddy. Takot lang siya sa nanay niya. Now we're at it. Ano ba unang pinag-uutos sa'yo ng daddy mo kapag may nalaman siyang may kalaban politically? Well, to start a file on the person. Bakit? Sino ba ang gusto mong gawan ko nito? Amanda, this is confidential. Of course. Sino pa? Kundi ang aking napakatalinong vice-presidente. Si Romina Salgado. Alicia, tatapatin kita. Kinuha na ni Ernestina yung pera. Ang katwiran niya, pera daw naman yun, ang kanang kanyang ama. Wala nga akong magawa Ni hindi ko itong masabi kay Senator dahil sigurado ako, babalik ta rin na namin ng dalawa anumang sabihin ko. Atty. Asturias, hindi naman ho sa naghahabol kami. Pero wag naman ho sana lang ipagkait yung para sa amin. Oo nga naman, attorney. Napakaswapang naman nila masyado. Alam nyo, wala na tayong masyadong magawa ngayon dahil masyado nang naging dependent si Senator sa mag-inang yun. Hindi na ako maghahabol sa pera ni Leandro, attorney. Ma, wala na nga sa atin si Daddy. Pati ba naman yung iniwan niya para sa atin, ipapakuha pa natin? Isa lang ang pakiusap ko sa kanila. Kay Iluminada at kay Ernestina, patahimikin na kami, attorney. Ito nga pa pala, isa pang hiling ni Senator. Sabi niya, habang di pa daw pumuputok ang gulo, bakit hindi muna kayo magbakasyon sa Estados Unidos? The sooner, the better. Pag-iisipan naming mag-ina. Hindi madali itong desisyon na ito. Siya nga pala, lalabas si Senator sa television. Kung ano man daw masabi niya doon, it's just pure political gimmickry and it's all for a show.
Ang hiling lang niya, Alicia. Kung ano mang marinig mo doon, huwag mo lang daw sagutin. Kailan ba ako sumagot sa print? Pero attorney, ano itong mga sasabihin niya? Baka na lahat ito ng mga kalabang ko sa politika. Lalo pat sila ngayon ang nakaupo sa gobyerno. Are you saying, Senator, na yung mga ginagawang pag-iimbestiga tungkol sa ill-gotten wealth ni Miss Alicia ay walang basehan? Lahat ng naibigay ko kay Alicia is above board. Ito ay galing sa legal kong pag-aari. At pwede itong saliksikin kahit nino man. Alam naman ng buong bansa na bago pa ako pumasok sa politika, ay hindi naman ako naghihikahos. What about the dummy corporations na inisa-isa ng report, Senator? Justine, palagay ko, si Alicia ang dapat sumagot yan. Dahil wala akong kinalaman doon sa mga nakalistang negosyo niya. Are you willing to cooperate once na magsimula ang investigasyon tungkol kay Miss Salvacion? Absolutely. Labang ko rin naman ito. At kailangan malaman ng badla na walang katotohanan ang mga allegations nila sa akin. At kapag hindi nila napatunayan na talagang I'm guilty o si Alicia, aba, mananagot sila. Senator, paano kung meron? I won't stand in the way. The law must prevail. At kung kinakailangan may makulong, Justine, I promise you, ako mismo ang magbubukas ng pintuan ng selda para ipasok kung sino man ang lumabag sa batas, maging si Alicia man. Okay. Thank you, Senator. Thank you. Oh, ngayon, inamin mo pa sa TV na nagbigay ka kay Alicia? Bawiin mo lahat ito. At saka may mga korporasyon na sa listahan na hindi ko nalalaman, ha? Iluminada, hindi ko na mababawi kay Alicia. May anak kami. At kapag nailagay na ni Alicia ang lahat ng pera sa pangalan ni Rosa Camila, kikilalanin ito ng batas. It's legal. Pero perang para sa amin yun, Daddy. Ernestina, how much money would you need in a lifetime? You should be happy. Kayo na ang kinakasama ko ngayon. Kailan ba kayo makukontento? Let's not be so greedy. Ang kaswapangan ay isang sakit na masahol pa sa ketong. Aba, prinsipyo lang ang pinaglalaban namin, Leandro. Prinsipyong ipaglalaban namin hanggat hindi namin nababawi ang bawat sentimo na nasa kamay ni Alicia at Rosa Camila. Ako na nagsalita laban sa kanila. Kaya huwag na kayong makialam. Hindi tayo hihinto. Right? Ngayon pa, now that we're on a roll, everything is going our way. Ang pinagdadasal ko na nga lang, sana labanan ni Alicia si Daddy on print. Ay, hindi gagawin ni Alicia yan. Makakasama sa kampanya ni Leandro. Naku, pag nagipit yun, gagawin niya yun. Short term lang naman yun eh, magagamot pa natin yun eh. Pero at least sa long term, sira na sila kay Daddy. Charlie, bring me the big fish, ha? Bye, Charlie. Lola Romina. As I was saying... Charlie, Lester. Oh, papakabait kayo, ha? Gaganda ng mga binili kong shirts para sa inyo. Ha? Huwag niyong dudumihan yan. Asan? Hi. Ay! If you leave, Tita Phoebe will just come back to Mommy. Okay. Hi. Andito na sila. Nagkakaintindihan ba tayo? Isang bala lang sa ulo ng batang nakapulang t-shirt, ha? Siguraduhin mong patay.
Ikaw pa mismo nag-ipit sa akin, Leandro. All for show. Ngayon, iniimbestigahan ako ng NBI. All for show pa rin. Paano mo nagawa sa akin to, Leandro? Alicia, kung sinunod mo lang ako noong paman, na i-unload mo na ang lahat ng mga ari-arian mo bago ako tumakbo, sana hindi nangyari ito. Daddy, kung talaga mahal mo pa si Mommy, bawiin mo lahat ng pinagsasabi mo. Wala akong babawiin, Rosa Camila. Mabuti pa, umalis na kayo at baka dumating sina Inuminada. Magkagulo pa rito. Magsisisi ka rin sa ginawa mo sa amin to, Leandro. Sisisihan mo lahat ito. Halika naman. Isipin mo yon, nakapaglabas kayo sa diary ng listing ng mga korporasyon ni Alicia na hindi namin alam. And let me guess. Kailangan mo ng complete listing with addresses and all. Yung kompleto. At pati na rin yung mga korporasyon na hindi nyo sinama sa dyaryo. At huwag mo na itanong sa akin kung paano namin nalaman. Ate Ernestina, it will cost you. Baka pati si Daddy masira na. Yun na lang ang paghahandaan namin. Yung tax scandal issue kay Tito Tomas, bukas na bukas ba mapapatigil mo? Madali lang yan. Isang tawag lang yun eh. Madali lang yan. Aba, natututo ka na talaga, Ate Ernestina. Siyempre. Pinaghahandaan ko ang paghaharap natin, Amanda. Ay, ano ba yan? Ang dumi-dumi na! Palitan na ng damit yan. Carlito, nasaan yung pampalit ni Lester? Wala yatang pinagpadala si Phoebe. Wala? Wala. O, eto na lang damit ni Charlie. Gamitin niya muna. Halika, halika, palit, palit. Ano ba yan? Itapon na yan. Throw that na. Manager's check yan. Para mabayaran na ni Rafael yung share mo sa restaurant. Alam mo, salamat, pero hindi naman namin kailangan ng pera para sa transfer. Pwede ko naman palabasan na nabayaran na to sa akin ni Rafael. Tsaka isa pa, wala kami pambayad. Ay, naku, Rosa Camila. Mabuti na rin yung may legal na dokumentong nabayaran. At saka hindi naman utang yan eh. Bigyan sa inyo ni Mama Iluminada nang hindi niya alam. Yan yung perang binigyan niya kay Tate Edmund para layuan ako. Na sinoli niya naman sa akin na namatay siya. Ayokong hawakan yung perang yan dahil yan ang dahilan kung bakit kami nagkalayo ng tatay ko. Maraming salamat, Paloma. Ikaw na lang yata ang kakampi namin eh. Pati si Leandro, tinalikuran na kami. Tita naman, alam niyo naman pa nagkakagipitan sa inyo kumakampi. Paano kung pigilan ka ni Senator pagka nagkagipitan na? Wala siyang magagawa. Kaya kung ako sa inyo, lalaban na ako. Bakit nga ba hindi na tayo magpunta ng Amerika bago magsimula itong investigasyon na to? Ako payag na ako. Pwede ko naman iiwan yung negosyo kay Rafael. Naalala ko lang si Charlie. Baka malayo kay Carlito. Mahal na mahal ni Carlito ang bata. Napatunayan ko yun nung nandun kami sa resort. Nilamok, tinadapuan si Charlie. Kaya sigurado ako na pag magkasama yung mag-ama, walang mangyayaring masama sa anak ko. Batang nakapulang t-shirt, hindi nakaputi. Wala namang nakaputi. Buti na lang may nakapula.